Whoever serves me must follow me, says the Lord. Where I am, there also will be my servant be. Praise to you, Lord Jesus, King of endless glory, Savior of the world, Savior of the The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Some Greeks who had come to worship at the Passover feast came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, "Sir, we would like to see Jesus." Philip went and told Andrew. Then Andrew and Philip went and told Jesus. Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it. And whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. I am troubled now, yet what should I say? Father, save me from this hour. But it was for this purpose that I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it and will glorify it again. The crowd there heard it and said, "It was thunder." But others said, "An angel has spoken to him." Jesus answered and said, "This voice did not come for my sake, but for yours. Now is the time of judgment on this world. Now the ruler of this world will be driven out. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself." He said this, indicating the kind of death he will die. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. And my dear friends, napakabilis po ng panahon, no? Kanina nga sabi ni tatay sa likuran sa labas, sabi niya, ang bilis ng panahon talaga. Sabi ko, nga po, Palm Sunday na sa linggo, palaspas na. Kwaresma, mahal na araw na. Tapos sabi niya, oo nga, pagmasok ang Berman, Pasko na, sandali lang, dahan-dahan lang, no? Tayo muna, magtag-ulan muna tayo, no? Parang nandun na tayo sa dulo kagad, no? Pero that is how time flies so fast. Siguro, pag nitignan mo yung mga anak mo, Diyos ko, dati-dati, inahatid ko lang to sa school eh. Dati-dati, ako nagutos dito, ngayon ako na inutusan niya. Ang bilis so ng panahon. Ito pong linggong ito ang simulan ng tinatawag natin Passion Tide. The last 2 Sundays of Lent. Ang panawagan po sa atin ngayong 2 huling linggong ito ay more. Dagdagan pa natin ang pagsisikap nating magdasal, mag-ayuno, at gumawa ng mabuti. Do you still remember the first day of Lent? Ano po yung panawagan ng Gospel ni Matthew noong February 14, Valentine's Day, Ash Wednesday? Ano ang sabi ng Gospel ni St. Matthew? That when you will pray, that when you will fast,
that when you will do almsgiving, huwag mo nang ipaalam sa iba. Huwag mo nang ipakita sa iba. And now, look at the altar. Look at the church. Tinakpan na po natin ang ating mga imahen. Ito ang simula ng Passion Tide, kung saan binibigyan tayo ng pagkakataong i-focus ulit natin ng sarili natin. Tinatakpan natin itong mga ito bilang simbolo ng pagsisikap natin na bawasan mo na yung marami mong tinitignan, yung marami mong inaasam, at marami mong kinaiinggitang bagay sa buhay ng ibang tao. Kinaiinggitan mong bagay sa mundong ito, bawas-bawasan mo and focus again kay Kristo, ang tunay na hiwaga, kayamanan at ganda ng buhay mo. Kaya nga ho yung dalawang huling linggo, Passion Tide Sunday kung tawagin natin, ito yung strategy ng mga nananalo sa mga laban, sa paligsahan. Anong ginagawa ng mga winners? Kalma sa una, bigay todo sa dulo. Unti-unti, dahan-dahan, hanggang makuha mo na at matutunan mo na ang tama at mabuting paraan ng laban. Sana nga ito yung pinakamagandang part ng Kwaresma, ng paghahanda natin. Tinatakpan na natin, tinatanggalan natin sa eksena yung mga bagay na akala mo, yun lang ang kailangan mo, yun lang ang kaligayahan mo, yun lang ang magliligtas sa iyo. Focus yourself. Tulad ng mga Grego sa ating gospel ngayon, lumapit sila kay Felipe at ang sabi nila, ibig naming makita si Jesus. Di natin alam kung anong dahilan. Kung bakit nilang gustong makita si Jesus. Pero sana ngayong Kwaresma, sana ngayong mahal na araw, gawin muli nating una ang Diyos sa lahat ng inaasam, sa lahat ng mga hinahangad mo, with all your desires, dreams, and wants in life. Where is God there? Pangilan ng Diyos sa mga ito? Sana ngayong mahal na araw, siya na ang una. Na sa kabila ng mga ng buhay, huwag mawala ang Diyos. Ang Diyos na tumulong kung bakit merong kanyan. Ang Diyos na nagbigay ng mga nilalasap mong ginhawa ngayon. Dahil katulad po ng sabi ni Kristo, no? Sa gospel natin, nung sinabi nilang, they want to see you. Anong sabi ni Kristo? The hour has come. Dumating na ang oras. Ang oras ng tunay na pagpapakilala ni Kristo kung bakit siya nagpunta sa mundo. Ang gusto ni Kristo, hanapin siya ng mga tao, makilala siya ng mundo, hindi lang dahil sa mga magagandang kababalaghan, himala na ginawa niya para sa mga tao. Kundi hanapin siya ng mga tao, makilala siya ng mga tao bilang anak na nagtiis, na nagsakripisyo, bilang isang Panginoon na nag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng ibang tao. Hindi lang niya gustong makilala ng mundo at ng mga tao dahil sa paghanga nila sa mga kababalaghan at himalang nagawa niya sa buhay, kundi dahil sa katatagan at katapatan niya sa kabila ng mga pahirap at kamatayan. And my dear friends, siguro ito rin ang gusto niyang matutunan natin. Sana hanapin ng tao, hindi lang makinig po kayo. Sana kapag hinahanap ka ng ibang tao, hindi lang dahil sa nabibigay at nagagawa mong maganda sa kanila, kundi dahil sa naipapakita mong mabuting halimbawa
na gagayahin nila. Ito'y matandang kasabihan. Huwag mo lang silang bigyan ng isda, turuan mo rin silang mangisda. Para mawala ka man sa buhay nila, marunong silang mabuhay ng mag-isa. Tulad ng bagong tipan, in the first reading, God gave a new covenant o covenant to them. Isang bagong pagtitipan ang ginawa ng Panginoon sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi na tulad ng mga utos na sinulat sa bato, kundi inukit sa puso ng bawat tao. Kung saan, hindi na tayo dapat pang diktahan. Hindi na tayo dapat pang sabihan. Dahil taglay na ng bawat isa ang kabutihan sa puso niya. Kaya, huwag ka nang magpalusot at huwag mo nang gawing dahilan ang kakulangan ng katalinuhan, ng kalakasan, ng kayamanan at kapangyarihan, kaya ka nakakagawa ng kasalanan. May angking kabutihan ang lahat ng tao. Mga kapatid, may ilang araw pa po tayong natitira para tumulad tayo kay Kristo sa sinasabi sa ikalawang pagbasa sa mga sulat sa mga taga-Hebreo. Magdasal tayo ng may kapakumbabaan. Huwag mo nang pagtakpan ang sarili mong kasamaan at kasalanan. Aminin natin, tanggapin natin ang ating pagkakamali. Tanggapin natin maging ang kapalit na kaparusahan. Pero manalig pa rin tayo sa awa ni Kristo. As we continue this celebration, my dear friends, hayaan nating ilagay ulit ng Diyos ang sarili nating, isentro ulit ni Kristo ang sarili natin sa tama at mabuti. Huwag na tayong pumiglas sa paghawak at pagbawi niya sa atin mula sa gawaing masama at mali. At sana mga kapatid, matapos man ang Kwaresma, ang mahal na araw, makilala na nga ng ibang tao si Kristo sa ginagawa nating mabuti at tama sa kapwa-tao. Do not be afraid to see Jesus in you. Look at the cross, but always focus on Jesus. Amen.